Sapat na para sa kampo ng prosecution ang kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte para patunayan ang umano'y seryosong banta laban sa Pangulo sa unang ginang at sa dating House Speaker. At mula sa Batasang Pambansa, si Kate Renia, live. Yes, Kate. Ayon sa legal spokesperson ng House Prosecution Panel na si Attorney Jay Tolosa, hindi na kinakailangang iharap pa itong sinasabing assassin para nga mapatunayan ang aligasyon ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Anila sapat na umanong ebidensya itong mismong pahayag ng bise. Iginiit ng House Prosecution na malinaw ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa umano'y pagkuha ng isang tao para patayin sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni Tolosa, hindi na kailangan na matuloy ang isang banta bago ito maturing na seryoso. Mahalagaan niya na may mahayagang pahayag ng isang planong labag sa batas na maaaring magdulot ng tunay na pangamba. Meron ba? Meron. Meron bang assassin? Meron. Anong ebidensya natin dyan? Mismong admission against interest ng Vice Presidente. 3 days after, no? Bawiin yung sinabi, sabihin na dala lang ng bugso ng damdamin, no? Pero 3 days after, mas kalmado na siya, no? So it can't be said that it's just a spur of the moment thing. Pero ano hong ginawa niya? Hindi niya binawi. Kinonfirm niya, she doubled down and tried to justify what she did by saying revenge from the grave is not a criminal act. So, meron bang assassin? Ay, napakaliwanag o meron. Pinabulaanan din ng prosecution ang depensa ng kampo ni Duterte sa sinasabing Oplan Romanov na umano'y plano laban sa Vice Presidente at kanyang pamilya. Ayon kay Tolosa, wala umanong kahit anong ebidensyang sumusuporta sa naturang aligasyon. Paulit-ulit din ho itong natalakay dun sa mga nakaraan na mga pagdinig, no? Na hanggang ngayon, maliwanag, wala hong kahit na anong ebidensya na sumusuporta dito na meron pagtatangkaw o pagbabanta. So maliwanag, itong Romanov na to, pananakot ho to, no, sa buhay ng First Family. Batay rin sa testimonya ng NBI, ang Romanov ay tumutukoy sa umano'y banta laban sa First Family. Samantala ayon kay House Trial Spokesperson si Alonto Adyong, higit pa sa pagbabanta ang mga pahayag ng Vice Presidente dahil mismong siya umano ang naglarawan kung paano isasakatuparan ang plano. If you ask me, it's not just a mere threat. It was actually a revelation. It was a confession because she actually described the way by which she sought the help of a killer in order to carry out her bidding of killing the president, the first lady, and the former speaker. Nilinaw ni Adyong na sa impeachment trial, hindi lamang ang posibleng paglabag sa batas ang sinusuri, kundi pati ang asal, pananalita at kilos ng isang halal na opisyal. Bien, kaugnay naman ng mga aligasyon na may nagbabalak umanong manakit kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng prosekusyon na nag-imbestiga o nagsagawa ng investigasyon ng NBI at inimbitahan pa ang Vice Presidente para nga magbigay ng impormasyon. Subalit ayon sa kanila, hindi ito tumugon sa ahensya. Balik muna sa inyo, Bien. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.